taong maaaring na maalam, ngunit di pa rin natatahimik. Ako si Oyo at gusto ko lang ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. 11 anyos ako nang yumao aming lolo. Sa 11 taon kong nabuhay, siya ang kauna-unahang kapamilya ko na namaalam. Aminin ko, di ako ganun kalapit kay lolo. Ako yung tipo ng tao na hindi mahilig makihalubilo. At di din ako yung masasabi mong paborito ng kamag-anak kahit ng aking lolo. Isang araw, habang nagbabasa ko ng libro mag-isa sa aming likod bahay, nang nilapitan ako ng aking lolo. Inabot niya ang sombrero. Di ko agad ito kinuha. Napatingin lang ako sa kanya at napatanong, "Po?" Dahil simula nang manirahan kami sa poder ng aking lolo at lola, ni minsan wala naman siyang niregalo sa akin. Umupo siya sa aking tabi at sinabing, "Pasensya ka na, yan lang ang nakayanan. Hayaan mo, babawi ako sa susunod." Inakbayan niya ako at inalikan sa noo bago tumayo at umalis. Kinabukasan, umalis sila lolo at lola papuntang ospital. Nakaporma at napakabango pa ni lolo. Napawang pinaligo ang pabango. Malakas pa ang lolo. Kung titingnan mo siya, di mo talaga akalain na meron siyang dinaramdam. Ang araw na check-up lang dapat ay nauwi sa confine. Tumawag si lola para ipaalam na kinakailangang operahan si lolo. Makalipas ang 2 araw, sumailalim na si lolo sa operasyon na halos 12 oras ang inabot bago ito natapos. Nang malaman namin ito, pinagplanuhan na namin kung kailan at anong oras kami dadalaw sa ospital. Pati mga pasalubong para kay lolo at kay lola ay pinaghandaan namin. Habang nag-iimpake kami ni tita ng damit ni lola, humalimuyak ang pabango na paborito ni lolo. Napatingin si tita kung nailagay niya na ba ito sa bag at baka natapon. Ngunit wala naman ito doon. At ilang saglit lamang, nakatanggap kami ng tawag. Si lola mula sa ospital. Sa kasamaang palad, si lolo tuluyan na ngang namaalam. Napakabilis ng pangyayari. Ang napakalakas na umalis para lang magpa-check up. Umuwing isang malamig na bangkay. Nang madala na ang mga labi ni lolo sa bahay kung saan siya ibuburol, lahat ng kaanak, apo, manugang at mga kaibigan lumapit upang makita ang lolo. Nag-iiyak, ngunit ako nanatiling tulalang nakatayo sa di kalayuan. At nang kalmado na ang lahat, nakaupong binabalikan ang mga masasayang panahon na kasama si lolo. Nagulat ang lahat nang biglang bumalibag ang pinto ng kwarto nila lolo. Sa pag-aakalang dahil iyon sa hangin, inutusan ako ni lola na isarado ang bintana. Medyo may kalakihan ng bahay, pero isang palapag lang ito. Sa sala nakaburol si lolo at mula dito 3 kwarto ang dadaanan bago makarating sa kwarto nila. Bago ko pa man buksan ang pinto ng kwarto ni lolo, humalimuyak muli ang kanyang pabango. At sa pagbukas ko ng pinto, sumalubong ang napakalamig na hangin. Ngunit nang aking tingnan, sarado ang bintana.
Agad kong sinarado ang pinto at dali-daling bumalik sa sala. La, sarado po palang bintana. La, matanong ko lang. Ginamit niyo po ba ang pabango ni Lolo? Tanong ko kay Lola. Wala na daw ang pabango at naubos ito sa ospital dahil ang lolo ayaw ang amoy ng ospital. Di na ako umimik pa, pero aminadong tinublan ako ng takot. Ikalawang gabi ng burol. Mas marami pang pumuntang kaibigan at kamag-anak. Sama-sama ang mga pinsan ni Lolo sa sala. Ang ibang kaibigan naman nasa labas naglalaro ng baraha. Ako na nasa sala rin. Di ko iniiwan ang Lolo para kahit sa ganong bagay lang maramdaman niya na pinahalagahan ko ang una't huling paglapit at pangamusta niya sa akin. Sa kalagitnaan ng kwentuhan, biglang tumunog ang telepono. At nang inangat ko ang telepono upang sagutin, di ko pa man ito nadidikit sa aking tenga. Biglang namatay ang kuryente. Ngunit ang nakakapangilabot, kahit ang 2 kandila sa gilid ng ataol ay namatay din. Kahit wala namang hangin sa loob ng sala. At ilang minuto lang bumalik din ang kuryente. Kaya agad na sinindahan ito ng kaibigan ni Lolo sa paniniwalang bawal ang kamag-anak ang magsindi ng kandila. Noy, alam ko masaya ka na, kumpleto kaming mga pinsan mo. Ika ng pinsan ni Lolo na tila kinakausap si Lolo. Dagdag pa niya na ayon sa pamahiin, kapag namatay daw ang kandila sa burol, ay may dumalaw na kaluluwa. Sana nga. At dahil sa amin kapag namatay ang kandila sa burol, ang ibig sabihin ay may susunod. Sagot ng isa pang pinsan ni Lolo. Natahimik ang lahat at napa-sign of the cross. Ikatlong gabi. Dumalaw ang kapitbahay namin na matalik na kaibigan ni Lola. Nang ikwentong makikilamay dapat siya ng isang gabi, ngunit namatay ang kuryente. At nung bumalik ang ilaw, sumilip muna siya sa bintana. At di niya inaasahang makita si Lolo na nakaupo sa gitna ng mga bisita. Agad naman itong kinontra ni Lola na baka yung pinsan niya yun na napagkamalan lang na si Lolo. Ngunit pinanindigan ito ng kapitbahay. Si Lolo ang kanyang nakita at nakasuot pa ito ng barong. Ika-4 na gabi at huling burol. Akala ko nakakapangilabot na ang mga naunang gabi ng burol. Di naming inaasahan na may mas titindi pa pala. Mas marami ang pumunta sa huling gabi ni Lolo upang makita siya sa huling pagkakataon. Kaya ang aking tito nagpatulong na sa aking pinsan na ilabas ang mahabang lamesa na nakaimbak lang sa bodega. Di kalayuan sa sala ang bodega. Wala nga lang itong ilaw, kaya tanging flashlight ng lighter lang ang kanilang tanging liwanag sa paghahanap ng lamesa. Inisa-isa ng aking pinsan na tinutukan ng flashlight at tinitigan ang bawat gamit dahil may kahinaan na rin ang ilaw ng flashlight. Nang may mahagip itong isang sapatos, tinutukan niya ulit ito ng ilaw. Dahang-dahang itinaas ang liwanag at nakita niya ang Lolo. Nakatayong nakatingin kay Tito. Ngunit tila siya lang ang nakakita. Nagsisigaw ang aking pinsan sa takot. At kasabay nun,
Tumunog muli ang telepono. Sa pagkakataon na yun, si Lola na ang sumagot. Katulad na nangyari, di pa man nadidikit ang telepono sa tenga ni Lola, namatay ang ilaw sa sala. Kasabay na rin ang 2 kandila sa tabi ng ataol. Ang nakapagtataka, ang ilaw sa labas ay nananatiling nakabukas kahit ang mga ito ay nakasaksak mula sa sala. Masyadong nakakapangilabot ang bawat gabi ng burol ni Lolo dahil ba ito sa di niya matanggap ang kanyang biglang pagkawala o isa lang itong elemento na gumagaya sa wangis ng mahal natin sa buhay.